see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that I cannot stay, take me home, what joy shall fill my heart, when I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great At tayo po'y mag-aawitan. Amen. It's wonderful to sing for God. Salamat po sapagkat yung pagkakataon tayo makaawit sa ating Panginoon habang tayo naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Lahat po ng narito ngayong gabi at lahat po ng parating pa, maging yung mga naka-online, masaya pong pagbati sa pangalan ng Panginoon. Manatili tayong tapat. Hold the fort. Awitin po nating lahat. Hold the fort. Oh, my comrades, see the signal waving in the sky. Amen. Reinforcement now appearing, victory is nigh. Praise God, amen. Hold the fort, for I am coming. Jesus, signal stay. Amen. Wave the answer back to heaven. By thy grace we will see the mighty host advancing, safe and leading on. Mighty men around us falling, courage almost gone. Hold the fort, for I am yes, Jesus is coming for his sake. Say that. Where the answer back to heaven by thy
grace we will see the glorious banner waving, hear the trumpet blow. And our leaders aim the triumph over every foe. Hold the fort, Hold the fort, for I am coming. Jesus, signal stay. Wave the answer back to heaven. By thy grace we will. on the last. Fierce and long the battle rages, but our help is near. Yes, Onward our comes great our commander, great commander. cheering us. Cheer my comrades, Wow, cheer. amen. Hold the fort, for I am coming. Jesus, signal stay. Wave the answer back to heaven. By thy grace we will. Amen. Wonderful song. Amen. In my heart. Is this in your heart? There's a melody in your heart. In my heart, there rings a melody. Everyone. I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. It's the melody of love. Amen. Wow. Divine love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Kaya ang mga Kristiyano po ay mga loving people. Amen. We love the Lord, we love His Word, we love men, we love the church. Amen. Okay, awitin natin ang ikalawa. Everyone. I love the Christ who died on Calvary, for He washed my sins away. He put within my heart a melody, And I know it's there to stay. it's here to stay. Amen. In my heart there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody of love. To be my endless theme in glory, with the angels I will sing. Will be a song with glorious harmony, when the chords of heaven sing all together. In my heart there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. Amen. Amen. Wonderful singing. Salamat sa Panginoon. It's not in vain. Lahat ng ating gawa ng pananampalataya, gawa ng pag-ibig, gawa ng pag-asa, pagtatapat ay hindi po walang kabuluhan. Amen. Awitin po natin ito na talagang totoo na alam nating hindi walang kabuluhan. We have labored in the vineyard of the Lord, and it seems the world has stolen our reward. But God has not forgotten, and when He calls us home, we'll receive eternal treasures and a place of honor near His throne. It's not in vain. Yes, it's not in vain. That's very, very true. We serve a risen Savior. Jesus rose and reigns. The heavens cheer.
cheer us on. Yes, We sing with us. do not Amen. walk The alone. heaven is cheering us Our on. labor, our witness, our faith. It's not in It's vain. not in Amen. vain. In the name of Christ, it's not in vain. Amen. On the second now. God God has seen our faithful service through the years. God of Heartaches of the burdens, all it clears. But do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan. There's a reason for its season. So trust the leading of His hand. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus runs and reigns. Our heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our weakness, our faith is not in vain. It's not in vain. Everyone. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. Our heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. It's not in Amen. All the people say amen. 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 Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po na awit namin ito na nasa Espiritu at ayon sa katotohanan, sapagkat kami po'y nananambahan, hindi lamang po kami inaaliw namin ang aming sarili sa pamagitan ng awitin, kundi aming iniaalay sa iyo ang aming mga pagpupuri, ang aming mga katawan, ang aming sariling pagkatao. Ikaw po, Panginoon, ang marapat sapagkat sa iyo ang kaharian, sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo po ang kaluwalhatian. Sa lahat ng bagay, tama lamang po na ipatungkol sa inyo ang lahat at pasalamatan ka. Salamat sa inyong ginagawa. Hindi man namin lahat kayang bakasin ang lahat ng galaw ng iyong kamay at ang gawa mo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang buhay ng tao. Pero kami po'y umaasa na ikaw po na nakakaalam ng lahat at may control ng lahat, ay hindi mo pahihintulutan na ang kasamaan ay lubos na manaig sa kabutihan, dahil daig ng kabutihan ang kasamaan. Kung paanong daig ng liwanag ang dilim, ay ganun din naman ang kabutihan sa kasamaan. Kaya maraming salamat. We are on the Lord's side. Thank you, Lord. Iniligtas mo po kami na dati kaming nasa panig ng dilim, kami pong mga makasalanan, pero kami tinubos mo. Iniligtas mo kami ng walang hanggang pagliligtas. Kaya naman kami po masayang nag-aawitan ngayon. Kasama ng aming mga kapatid, hindi lamang mga naka-online ngayon na mga narito, kundi marami pang mga mananampalataya sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bansa, ang nagpupuri sa iyong pangalan. Kaya isang araw po, we are looking forward that there will be a great, grand reunion in heaven na kung saan makikita-kita po ang lahat ng mga tinubos. Kaya dalangin po namin kami at ang aming buong pamilya, mga kamag-anakan, mga pinagmamalasakitan, ay maakay po sa pananampalataya at magkamit din ng kaligtasang tiyak at hindi nawawala. I-bless you po ang bawat isa. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Yesus. And all the people say aloud, amen. 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 Magandang gabi po. Tayo po magbabasa ng salita ng Diyos.
Narito si Brother Mark at saka si Brother Francis para tayo pangunahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa lahat. Tayo po muling dadako po sa pagbabasa po ng salita ng Diyos sa Luke chapter 14 verses 1 to 35. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Isang Sabat nang pumasok si Jesus sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariseo upang kumain, kanilang minamatyagan siya. At noon sa kanyang harapan ay may isang lalaking namamanas. Nakipag-usap si Jesus sa mga dalubhasa sa kautusan at sa mga Pariseo na sinasabi, ipinahihintulot ba o hindi magpapagaling sa Sabat? Subalit sila'y hindi umimik at sila'y hinawakan ni Jesus, pinagaling at pinahayo. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo kung ang anak o bakang lalaki ay nahulog sa hukay, hindi ba agad ninyo iaahon sa araw ng Sabat? At hindi sila nakasagot sa mga bagay na ito. Nang mapansin niya na pinipili ng mga panauhin ang mga upo ang pandangal, siya ay nagsalaysay sa kanila ng isang talinghaga. Kapag inanyayahan ka ng sino man sa kasalan, huwag kang uupo sa upuang pandangal. Baka mayroon siyang inanyayahang higit na kilalang tao kaysa sa iyo. At ang nag-aanyaya sa inyong dalawa ay lumapit at nagsabi sa iyo, ibigay mo sa taong ito ang lugar mo, sa gayon ay nagsisimula kang pumunta na napapahiya sa pinakamababang lugar. Sa halip kapag inanyayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinakamababang lugar upang kung dumating ang nag-anyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, Kaibigan, pumunta ka sa mas mataas. Kung gayoy magkakaroon ka ng karangalan sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nakaupo sa hapag. sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi rin naman niya sa nag-aanyaya sa kaniya, kapag naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, O ang iyong mga kapatid, o ang iyong mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay, baka ikaw naman ay kanilang anyayahan at ikaw ay gantihan. subalit kung naghahanda ka ng piging, anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga lumpo, ang mga bulag, At pagpapalain ka sapagkat wala silang maigaganti sa iyo, gagantihan ka sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Nang marinig ito ng isa sa nakaupong kasalo niya sa hapag, ay sinabi nito sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan, ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inaanyayahan, hali kayo, sapagkat ang lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng iba, ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating. At bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot sa daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag at ang mga lumpo. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinag-uutos mo, gayon man ay maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin,
Lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na alinman sa mga taong iyon ay inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao, siya'y humarap sa kanila at sa kanila'y sinabi, Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at sa mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat sino sa inyo na nagnanais na magtayo ng isang tore, ang hindi muna uupo at aalamin ang magugugol kung merong siyang sapat upang matapos ito. Baka kung mailagay na niya ang pundasyon at hindi makayang tapusin, ang lahat ng mga makakakita ay magpapasimulang siya'y libakin. Na nagsasabi, nagsimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O sinong hari na pupunta sa pakikidigma laban sa ibang hari, ang hindi muna uupo at mag-iisip kung siya na may 10,000 ay kayang humarap sa may 20,000 na dumarating laban sa kanya? At kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magpapadala na siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kasunduan sa kapayapaan. Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Sabay-sabay po tayong lahat. Mabuti Ang ang asin, subalit kung ang asin ay nawalan ng kanyang lasa, paano maibalik ang alat nito? Sabay. Maraming salamat po sa pagkabasa muli ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me, these great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my Father, and hold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my
child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid on Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you. For all that you've given to me, I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the path. Amen. Praise the Lord. Daily sufficient grace. Napakasarap po na maranasan, maipamuhay, yung araw-araw, sapat. Sabi nga pag ikaw ay nagising, blessing. Tama ba? Amen? Pag ikaw ay nagising, blessing. Kaya pagkagising pa lang natin, pasalamat. Kalipas na naman ng panibagong araw, biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kaya naman tayo nabubuhay na ngayon, hindi dahil tayo malalakas pa. Tingnan natin ang 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi po ating pag-aaral, pero daanan lang po natin. Kasi para lang makita natin na sa totoo lang, hindi tayo nabubuhay dahil tayo ay nakakahinga pa, kumakain ng kumpleto araw-araw. Hindi po talaga yun sabi ng Bible, chapter 3 verse 9. Kasi gusto ng Panginoon, may araw ng paghuhukom babalik siya, kukunin niya na yung mga mananampalataya. Pero ang sabi sa verse 2 Peter 3:4, saying, where is the promise of His coming? May mga nagko-question, akala ko babalik ang Jesus na yan at nangako, hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Sabi sa verse 5, for this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth is standing out of the water and in the water, whereby the world that then was, being overflowed with water, perish. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang mundong ito ay nagunaw sa pamagitan ng baha. Verse 7, but the heavens and the earth, which are now, ngayon, ang ating inaapakang lupa at ang langit na nakikita by the same word, pareho pa rin sa salita ng Diyos, are kept in store. Iniingatan ng Panginoon, pero ang sabi dito, reserve unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Inilalaan po ang lupang ito at ang langit, kasalukuyang langit, para sa isang apoy sa araw ng paghuhukom at sa kapahamakan ng mga hindi nananalig sa Diyos. Verse 9, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise. Hindi siya mapagpaliban sa kanyang pangako, kagaya ng ipinalalagay ng iba. Sabi dito, but is long-suffering to usward, kundi mapagpahinuhod, mahabang pasensya ng Diyos sa tao, na not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya tayo nananatiling buhay pa at hindi pa ginugunaw at hindi pa dumarating ang paghuhukom. Sabi ng Biblia, ang haba ng pagtitiis at pasensya ng Diyos sa mga tao, sapagkat hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, hinihintay niya na ang mga tao ay magsipagsisi sa kanyang inilaang panahon. Kaya
kung bakit buhay po tayo, pagkakataon lang ay binibigay ng Diyos sa atin. Kaya pagbutihin natin, magtapat tayo, mahalin natin siya. Sa lahat po ng kayo na nanonood online at kasama namin, tayo po ay magbabasa. Buksan po natin, lahat tayo po ay tumayo at babasahin natin. Tayo po ay sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Verse 19. Sa Tagalog nga, ilagay mo dyan sa screen at basahin natin sa Tagalog. Ayan. Basahin po natin sama-sama. Ready? Begin. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sila sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mangahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ang sumulat po niya na si Apostol Juan. Ang kausap niya ay ang mga mananampalataya. At ang sinasabi niya, sa body of Christ or sa kalipunan ng mga tunay na mga Kristiyano at mga tunay na mga anak ng Diyos, mga tunay na naligtas, hindi lahat ng kasama sa simbahan, hindi lahat na nagsasabing Kristiyano ay talagang Kristiyano. Yun ang sinasabi ni Apostol Juan. Ngayon, sabi niya, sa panahon nila, may mga kasama nila na nagsilabas, humiwalay, nagsialis, umiba ng grupo sa kanila. Kaya sabi dito, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag. Ibig sabihin ng mahayag, lumitaw yung tunay na kanilang kondisyong espiritual. Lumitaw yung kanilang, kumbaga sa salita natin, lumitaw yung talagang kulay. Nahayag kung talagang sino sila. Na silang lahat ay hindi sa atin. At yun po ang ating pagtutuunan ng pansin. They went out from us because they were not of us. Tayo po'y manalangin na manaming Diyos, gabayan niyo po kami muli. Sa panahon pong ito na napakarami ng nagtuturo, napakarami ng nag-aangkin ng katotohanan, alam po namin ang katotohanan ay hindi po bago. Gaya ng sabi ng isang mangangaral na naninindigan sa katotohanan, if it is true, it is not new. If it is new, it is not true. Sapagkat ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi po pa bago-bago. Ang katotohanan mga anak ay nakalatala na sa salita ng Diyos. Kaya hindi sulat mo para ito po'y maging permanente, para maging sa lahat ng panahon ang iyong sinabi ay mananatiling totoo. Kaya tama po na if it is new, it is not true. If it is true, it is not new. Gabayan niyo po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Maraming salamat po. May kasabihan tayo, nasa kama na, lumipat pa sa sahig. Iba, nasa kama na, lumipat pa sa banig. Minsan, may mas mahirap pa sa nasa banig. Lumipat pa sa lupa. Wala nang sahig na kahoy, doon mismo sa lupa, dahil naging taong grasa na. Ito po ang nangyari dito. Nasa tama na, umalis pa. Ito ang nangyari dito. Sabi dito, they went out from us. So pag sinabing from, the point of departure. Merong point of departure. So, nag-depart sila, they went out from us, pero sinabi ng Apostle John sa mga alagad na hindi sila dapat mga lumbay. Hindi sila dapat magtaka. Ipinahayag ni John, Apostle John, na ang dahilan, because
They were not of us. Hindi talaga sila sa atin. Pero nakasama natin. Sumama sa atin. Naging kaisa natin. Pero hindi talaga natin sila kasama. Noong mga nagdaang mga lesson natin, pinag-uusapan natin, ang kaligtasan hindi nawawala. Pagka ikaw ay talagang naligtas, yung kaligtasan yan, walang hanggang pagliligtas ang ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Hindi kanya iniligtas para mapahama ka uli. Hindi siya namatay sa krus para mawala ng kwenta yung kanyang pagbaba dito at good for 3 years lang pala yung kaligtasan mo at maiwawala mo na naman. Hindi na siya makakapagpanaog uli at para mamatay uli, hindi na. Kaya yung kanyang ginawa, once and for all. And eternal. Once for all and eternal. Kaya yung kanyang pagliligtas, hindi lang po binayaran yung ating kasalanang nakaraan, kasalukuyan, at yung bukas, hindi bayad. Hindi po. Yung bukas, tayo magbabayad. Hindi po ganon. Nang si Kristo ay mamatay, kinuha niya lahat ng kasalanan ng tao kasi nung ipanganak si Kristo, nasa gitna siya ng ng kasaysayan Di ba? Nasa gitna siya ng kasaysayan. Merong before the cross, merong after the cross. Tayo after the cross. May mga taong nabuhay before na si Kristo dumating. O paano yung mga kasalanan yun? Sino nagbayad? Ang ginawa ni Jesus, lahat po ng kasalanan, yung before the cross, nasa lumang tipan, magmula kay Adam, papunta sa cross niya, at lahat ng panahon niya, papunta sa ating panahon sa hinaharap. Kinuha lahat ng kasalanan, inilagay po sa Kanya ng ating Ama. At hinatulan ng Diyos yung kasalanan kay Kristo. Kaya si Kristo ang namatay para sa lahat ng ating kasalanan. Kaya walang kasalanan ang tao na wala pong sapat na kabayaran sa dugo ni Kristo. Bayad lahat. Kaya kapag tumanggap tayo kay Jesus na ating tagapagligtas, yung Kanyang pag-ibig at yung kapangyarihan ng Kanyang dugo, lampas-lampasan po yan. Lampas-lampasan yan, sakop niya lahat ng tao. Lahat ng kasalanan ng tao. Kaya, pag ako nagkasala, matapos kong tanggapin si Kristo, hindi ang kaligtasan nawawala. Kasi nung mamatay si Kristo, inako niya na yung hatol sa kasalanan. Yan, tanggapin ko si Kristo, inalis yung hatol sa kasalanan, ginawa akong anak, at yun ay magpakailan-kailan pa man. Matapos kong maalisan ng hatol, matapos kong gawing anak, nagkasala na naman ako, yung kaligtasan hindi nawawala. Kundi yung anak, pinapalo. Yan ang sabi sa Hebrews chapter 12. Pinapalo. So mamaya, pag-uusapan natin yan. Kung bakit tayo naniniwala, maliwanag ang salita ng Diyos, ang kaligtasan hindi nawawala. Number 1, there is only one spiritual birth in God's Word. Isang muling kapanganakan lang. Physical birth, ang muling kapanganakan, spiritual birth. Wala nang pangatlo. Kaya pag minsan kayo pinanganak na muli, that's it. You're safe. You're secured for eternity. So there is only one spiritual birth in God's Word. Number 2, there are people whose work shall be burned but still saved. According sa 1 Corinthians chapter 3. Pag tayo harap sa hukuman ng Diyos, lahat ng ating mga gawa, hahatulan, susuriin, pag nasunog, walang gantimpala. Pagka nanatili, tatanggap ka ng gantimpala. Merong sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 14, and so on, somewhere over there, 15, 14, 15, meron doon, binanggit ang Panginoon na Apostle Paul, na masusunog lahat ng gawa. Ibig sabihin, lahat ng ginawa niya, walang reward. Walang pumasa sa quality control ng langit. Bagsak lahat yung gawa niya. Pero, sabi ng Bible, pero siya, ang kanyang kaluluwa ay ligtas. Walang gawa na natanggap, pero ligtas. Kaya, there are people, kaya tayo naniniwala ng kaligtasan hindi nawawala. Pangatlo, when Jesus is our keeper, not one of us will be lost. Kapag si Kristo ang nag-iingat ng mga tupa, tayo yung itinulad sa mga tupa, at sabi niya, ako ang pastol ng tupa. Binibigay ko ang aking buhay para sa tupa. Ang upahan, tumatakas pag dumadating na ang lobo. Pero sabi ni Jesus, ako, itataya ko ang buhay ko para sa mga tupa. Talagang ipaglalaban niya ang mga tupa niya. At ang sabi niya, lahat ng pinagkatiwala mo sa akin, isa man sa kanila, hindi ko naiwala.
So, sino ang nag-iingat ng ating kaligtasan? Hindi tayo. Mahihina nga tayo eh. Wala nga tayong magawa. Hindi nga natin kita yung kaaway nating si Satanas. Wala tayong magagawa talaga dyan. Yung talino niya, naku, daig na daig tayo. Ha? Pero ang nag-iingat ng kaligtasan natin, hindi tayo. Si Jesus, ang pastol ng ating kaluluwa. Kaya sabi ng Bible, isa man sa pinagkatiwala mo sa akin, isa man sa kanila, hindi ko naiwala. Kaya maliwanag, hindi ako nag-iingat ng kaligtasan ko. Ang iingatan natin yung ating patotoo, yung nakikita ng mga tao. Ingatan natin yung ating pamumuhay para maakay natin ng mga tao sa paanan ni Kristo. Ha? Ganyan. Kanina, kausap ko yung isa nating misyonero, yung lupa na pinaggagawaan, pinagtitipunan, ibinigay na pala yun ng may-ari. Doon sa naunang nagpastor, ibinigay na ng may-ari. Ngayon, for how many years, ginagamit nila? Ang banggit sa akin kanina, pastor, dumating yung anak, galing abroad, ngayon, binabawi na yung lupa. Sabi niya, pastor, anong gagawin namin? Sabi ko, ano bang sausap sa inyo? Bibigyan daw kami ng hanggang 5 taon. 5 taon. After ng 5 years, tapos na. Alis na kami doon. Dahil yung amin namang merong ibang gagamit ng lugar. Ang gusto, mag-share sila dun sa lugar. Sabi niya, teka po muna, alamin ko yung doktrina nung susunod na gagamit. Nawawala kaligtasan. At kung ano-ano pa na hindi kaayon sa Bible. Sabi niya, hindi ho kami pwedeng pumayag. Kung ganon, pastor, wala tayong magagawa. Babawiin namin ng lupa, total wala naman tayong kasulatan, bagamat ibinigay ko nung una, wala naman tayong kasulatan, binabawi ko na. Pastor, ano bang may papayo niyong gawin namin? Ano bang usapan niyo? Hanggang 5. Hindi gamitin niyo hanggang 5 taon. Pastor, gigibain ba namin? Kasi sabi namin, gigibain namin lahat yan. Kasi may building na Tumulong tayo doon. May tiles, may maayos Sabi niya, kukuhain namin lahat yan, gigibain namin kung talagang kami paalisin niyo. Sa palagay niyo, pastor, yun ba maganda namin gawin? Sabi ko, Huwag niyong gibain. Iwanan yung maganda, yung lugar. Pinagamit na nga tayo ng maraming taon libre, kahit pa binawi. Actually, siyempre, yung unang pastor, hindi niya alam na dapat pala may kasulatan. Okay, binili mo na lang kahit na 100 pesos. Sana nagkasulat ako, binibenta ko ng 100 pesos. Di tapos na. Kaya lang hindi ganun na nangyari. Nagamit na natin ng maraming taon. Hindi sila naging masama sa atin. Iwanan yung maganda ang lugar. Bakit? Mananatili kayong magkaibigan. Kung sirain nyo yan, di magkagalit kayo sila relasyon ng tao ng may-ari. Nag-iingat nga tayo ng ating patotoo Mahal natin sila Maganda nang iwanan natin na maganda. Kaysa iwanan natin wasak. Pastor, walang nagpayo sa akin na ganyan. Lahat ang payo, wasakin natin, kunin natin. Ganun na nga, sinasabi ko sa iyo. Sinasabi ng Bible, as much as light in you, let us have peace with all men. Kapayapaan ang hanapin natin. Kung ganun man malay nyo. Di mag-project kayo ng panibagong lote. Panibago. Baka naman inaalis kayo ng panahon, dinadala kayo sa mas malaki-laki, mas maganda-ganda. Hindi, nag-uusap kami tungkol doon. Pero, yun ang maganda. Huwag kayong gumanti ng kung binabawi, masama pa ba sila? Pinagamit na ng maraming taon ng lugar? Hindi na sila masama noon. Bagamat binabawi. Bagamat yun mali. Pero, karapatan nila yun kasi wala kayong kasulatan Yun ang walang kasulatan. So, okay na yun, bigay niya. Gamitin nyo ng 5 taon. Yung 5 taon, gamitin yung paghahanda, mag-ipon kayo para makabili ng panibagong lote. Kami naman tutulong kami. Tutulong kami. Sabihin mo dun sa may-ari na kausap mo, magda-down kayo ng 100, sagot namin yung 50 muna. At kayo, pag-ipunan yung 50, kami sagot namin yung 50. Ganun lang. Mas malaki pa ang lote nyo dyan na makuha. So ganun lang, mga kapatid. Hindi tayo para makipag-away, makipagkagulo. Yan. So, maliban, kaya pupunta tayo sa tamang otoridad. Yan, may hukom. Yan, okay yan. Para sa kaayusan. So, when Jesus is our keeper, not one of us will be lost. Pang-4, eternal redemption provided by Christ. Yung katubusang binigay niya, yung dugo, ang epekto nun, ang power nun, walang hanggang katubusan. Pang-5, sabi niya, your sins will I remember no more. Kaya naniniwala tayong kaligtasan, hindi
hindi na tayo mapapahama kasi yun daw kasalanan ng taong nanampalatayang katulad ninyo, katulad ko. Yung inyong mga kasalanan, hindi na aalalahanin ng Diyos laban sa inyo. Kaya kung huhukuman, abay wala siyang kasalanan ninyong huhukuman at ibubulat natin uli doon para hatulan at iharap laban sa iyo. Wala na pong ganon. Kaya sabi niya rito, I will remember no more your sins. Okay? So ngayon naman po, ang ating pang-anim na pagtuunan ng pansin, they went out from us, ito na po tayo sa verse 19. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Si Apostol Juan ay nagbigay ng pagpapaunawa sa mga mananampalataya nung kapanahunan niya kung bakit may mga dating tinatawag na kapatid kasama sa simbahan, kasama sa pananampalataya. Bakit may mga dating kasama natin, kapatirang tinatawag, na ngayon ay sinasabing hindi na natin kasama, kundi nagsilabas sa atin. Bakit may ganon sa panahon nila Apostol Juan? Hanggang ngayon may mga ganyan. Liwanagin po natin. Una, yung pong nagsilabas, sinabi nagsilabas sa atin, hindi po ibig sabihin, hindi sila mga kapatid na lumipat lang ng simbahan. Hindi sila yung mga nagsilabas sa atin, nagmiyembro sa ibang simbahan. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. So ang sinasabi rito, hindi sila mga kapatid na lumipat lang ng simbahan. Pangalawa, hindi sila mga kapatid na lumipat lang ng tirahan. Umalis sila sa atin, lumabas sila sa atin kasi tumira na sa ibang bahay o sa ibang bayan, sa ibang bansa. Hindi po yun. Hindi rin po ang ibig sabihin nito, mga kapatid na natisod at nagdamdam kaya hindi na umattend. Hindi po ang ibig sabihin nagsilabas sa atin, ito yung mga nasaktan, may mga nakagawa ng hindi maganda o may nasalitang hindi maganda, nagtampo, hindi na sumimba. Hindi po ito yun. Pangapat, hindi sila mga kapatid na kahit umalis ay hawak pa rin ang katotohanan. Hindi sila yung mga mananampalataya na matapos humiwalay kay Apostle John, hawak pa rin nila yung tunay na aral ng salita ng Diyos. Hindi sila yon. Hindi na nila hawak yung katotohanan. Panglima, hindi sila mga kapatid na kulang lang ang kaalaman. Kaya nagsilabas dahil kulang lang ang kaalaman. Hindi po ganon. Hindi rin sila, kundi sila ay talagang mga hindi kapatid sa Panginoon. Sa simula pa lamang, nang sila'y dumating sa simbahan, talagang mga hindi na ito mananampalataya. Sa simula, hindi ito nanampalataya, hindi ito naligtas, pero dahil, kagaya nga ng sabi ng iba, pastor kasi matagal na, naalala niyo, may binautismuhan ako, sa Tayabas pa ako nagpapastor. Nung magturo ako ng mensahe ng kaligtasan, abay tumanggap. Pero hindi muna kagad sinabi sa akin. Paglipas ng ilang araw, nagtanong, pastor, paano ba yung kalagayan ko? Sabi ko, bakit? Ano po nangyari sa inyo? Kasi ako, binautismuhan ako, hindi maliwanag sa akin ang kaligtasan. Sabi, nauna yung bautismo, bago ko maintindihan yung kaligtasan. Sabi ko, bakit ho ba kayo nagpabautismo? Hindi pala maliwanag sa inyo. Bakit ho ba kayo nagpabautismo? Alam niyo ang sagot sa akin? Ang sagot sa akin, kasi nga pastor, dito na andito na ang tatay ko, andito na si inay. Ako na may dito na din nadalo. Di akala ko, kung dito na ako nadalo, di dito na rin ako magmimiyembro. Kaya nagpabautismo ako dahil dito na ako dumadalo. Kaya kayo nagpabautismo hindi dahil naintindihan niyo yung kaligtasan. Kaya kayo nagpabautismo dahil dito na kayo madalas dumadalo. Hindi nga kayo naligtas bago kayo bautismuhan. Mali yung bautismo ninyo. Di binautismuhan ko kasi maliwanag ng kaligtasan. Ngayon, sumulat sa kanyang kapatid dito sa malapit-lapit sa atin. Sinulatan yung kanyang kapatid na pastor. Nung magkita kami nung kanyang kapatid na pastor, naikwento ko. Sabi niya, pastor, kaya pala pagka binabasa namin yung sulat ni ate, kaya pa sinusunod, parang sulat ng hindi ligtas. Ang mga kwento niya, puro kwento lang ng kasayahan, kwento lang, walang patotoong makita sa kanyang sulat. Kaya pala ganun ang klase ng kanyang sulat. May nababanag silang sulat ng unsaved. Tignan niyo yun, ano? So, ganyan po yan. May mga nakakasama tayo na akala nila
ligtas sila. Yung pala hindi. Pag tinanong mo, hindi maliwanag ang sagot, hindi na intindihan. Kaya ito po yun, ha? Mga tao talaga tong hindi ligtas, akala nila talagang Kristiyano din sila. Pero dadating ang panahon, hihiwalay itong mga to. Hihiwalay. Kaya ang sabi rito, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila ay sa atin, di ba? Naalala nyo yung for if clause, if, and it is true. Kaya ko ilalagay nyo, sapagkat kung sila ay sa atin, at totoo ngang sa atin, yung pong first class, if class. Pangalawa, if, and it is not true. Kung sila ay sa atin, pero hindi talaga sila sa atin. Ayan. Pangatlo, if it is true, maybe not true. Kung sila ay sa atin, pwedeng sila ay sa atin, pwedeng hindi natin matiyak. Yan ang ibig sabihin. Yung pangapat, kung sila ay sa atin, if it is true, but actually, it is false. Kung sila ay sa atin, pero ang totoo, hindi talaga sila sa atin. So, alin dito? Yung pang-apat, kung sila ay totoong sa atin, but actually hindi sila sa atin, or kung sila'y sa atin, na ang totoo hindi talaga sila sa atin, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay baka hindi sa atin. Wala hong baka eh. Ha? Sabi ni John, Apostle John, silang lahat ay talagang hindi sa atin. Talagang unsaved tong mga to. Walang baka sakali. Talagang hindi sila sa atin. Kaya naghiwalay ang mga yan. Now, so mga kapatid, tignan natin ha. Kaya nakakalito ho, kaya nasasabi ng iba, nawawala ang kaligtasan. Una, babasahin ko po, may mga kapatid, totoong kapatid ha, mayroon naman kasi talagang mga kapatid, totoong ligtas, totoong Kristiyano, na wala sa ayos ang buhay. May mga Kristiyano na kahit Kristiyano na, ligtas na, hindi maayos ang buhay. Basahin natin, 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6. Talatang 6. Ito po ang nakalagay sa Tagalog. Aming iniuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Bawat kapatid na lumalakad ng wala sa ayos, humiwalay kayo para hindi kayo mahawa. Yun ang ibig sabihin. Yung mga wala sa ayos, humiwalay kayo. Pagka wala sa ayos, humiwalay kayo. Is either kayo ay mahawa, o kayo ay mabiktima, o kayo ay madamay. Yan ang mangyayari niyan. So, ang mga Kristiyano, tinuturuan, lumakad ng maayos. Ngayon, may mga kapatid. Kaya madidinig niyo po yung nakakatisod na mga kapatid. Kapag tayong lahat, hindi umayos ng lakad. Yan ang mangyayari sa atin. Pero ito naman, mga kapatid na ito, hindi lang ito yung nagkamali. Ha? Hindi ito yung mga nagkamali lang. Meron talaga silang gawi na mali. Kaya kapag kamali, pinagsisisihan. Hindi ipinaglalaban. Ganun po yon. Ang mali, pinagsisisihan. Hindi pinaglalaban. Ito, nangangatwiran at ipinaglalaban. Kung ganyan ang mga tinatawag na kapatid, humiwalay kayo. Mga pasaway na Kristiyano. Walay kayo. Kaya hindi ito barka-barkadahan, ang Kristiyano. Ang barkada natin at loyalty natin kay Kristo, wala sa mga barkada natin. Amen? Kaya sa church, walang grupo-grupo, walang barka-barkada. Hindi gusto ni Kristo ang barka-barkada. Lahat Kristiyano, kapatid. Ganyan. Okay lang na meron tayong mga ka-close, pero huwag kayong bubuo ng tinatawag na barkadahan na ang loyalty nyo nasa barkadahan nyo. Ang loyalty natin, wala kay pastor,
Wala sa simbahan, na kay Kristo ang ating loyalty. Kaya iisa tayo doon. Okay, so may mga kapatid na wala sa ayos. Kaya wag natin pagkakamali. Yan ay totoong kapatid. Look at verse 11. Verse 11. Laktawan na lang po natin. Kasi ito po, itong mga kapatid na wala sa ayos, isang sinabi dyan, mga tamad. Mga tamad at hindi nagtatrabaho. Kain-kain lang, pero hindi nagtatrabaho. May maganyan pang Kristiyanong, tuturuan mo pa ba? Tuturuan mo pa. Hindi dahil hindi sila saved, hindi pa sila lumalago. Ngayon, verse 11. Ito nakalagay. Sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo, ilan lang, hindi naman lahat, ilan sa inyo nagsisilakad ng walang kaayusan. Anong ibig sabihin nun? Na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Isa po yan sa wala sa ayos. Yung bang hindi na lumalakad ng ayos, pinakikialaman pa yung buhay ng iba. Hindi naman nila usap, ano ba't nakikisawsaw? Kikisali. Hindi naman na problema, ay ba nakikisali? Yan po sinasabi, mapakialam sa mga bagay ng iba. Kaya minsan sinasabi natin, tinuturuan natin ating mga anak, di ba? Pag malilit pa, anak ha, pag hindi sa iyo, wag mong gagalawin. Magagalit ang ibang tao. Pagka hindi sa iyo, anak, huwag mong gagalawin. Kaya okay lang na andyan. Hindi yan ginagalaw. Andyan ang bag mo, nakabukas, hindi niya ginagalaw. Bakit? Somehow, natuto siya na kapag hindi kanya, hindi niya pakikialaman. Ngayon, may mga tao daw na mga may edad na to, hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Yan mga kapatid na, wala sa ayos yan. Pero ligtas. Hindi po yan ang pinag-uusapan sa verse 19. Dahil ito, mga ligtas, wala lang sa ayos ang buhay. Verse 12. Verse 12. Talatang 12. Sa gayon nga, aming iniuutos at ipinamamanik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan, magtrabaho sila, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. 13. Next, sabi sa 13, ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. 14 hanggang 15. 14. At kung ang sino may hindi tumatalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, yung pinadala niyang sulat, inyong tandaan ang taong yaon at huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. Yun ang isang church discipline. Huwag imikan. Kapag ka hindi nabubuhay ng ayos, huwag makipag-fellowship para mahiya. Verse 15. Talatang 15. Next verse. Okay, sabi rito, at gayon may, huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Kapatid. Pero wala sa ayos. So may mga ganyan. Huwag natin pagkakamali yun. Hindi yun yung nasa 2:19 na nagsilabas sa atin. Sapagkat sila hindi sa atin. Hindi po yan. Ito mga kapatid, wala sa ayos ang buhay. Okay? Pangalawa, 1 Korinto Kapitulo 3. Bakit may mga mananampalataya na ang buhay ay hindi nakalulugod sa Diyos? 1 Corinthians 3:2 and 3. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati sapagkat kayo wala pang kaya noon, wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. O anong meron sila ito? Mga kapatid ito, pero kapatid na mga walang kaya. Bakit? Talatang 3. Kinandili daw ng gatas sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo may mga paninibugho, pagtatalo, hindi baga kayo mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Katunayan, pag binasa niyo, sabi niya na mga sanggol kay Kristo. So may mga katulad nito, mga mananampalataya, wala lang sa ayos ang buhay. Iaayos mo pa. Kasi siyempre may pinanggalingang buhay yan hindi naman automatic ang lahat. Pero ligtas, iaayos mo lang ang buhay ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang pinag-uusapan naman dito, iniaayos mo, hindi naman agad maipamuhay kasi walang kakayanan. Sanggol. Ayun, kaya madalas siya pahapay-hapay, paganong-ganon, papunta-punta sa laman. So ang problema ng mga taong ito, hindi kaligtasan. Ang problema ng una, kaayusan. Pangalawa, ang problema nitong pangalawa, kakayahan. Hindi kaligtasan ang problem. Ang problem ng isa, kaayusan. Ang problem nitong pangalawa, kakayahan.
hindi kaligtasan. Okay? Hebrews chapter 12, verse 14. So may mga ganyang kapatid, ha? May mga ganyang mananampalataya. Hindi ito yung 1 John 2:19. Hindi ito yon. Okay, sunod. Hebrews 12:4. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubu ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. At inyong nilimot ang iniaral na ipinapagkatalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walang bahala ang parusa ng Panginoon. Diba? Anak, pinaparusahan. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan o sinasaway. Sapagat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. So may mga tao po naman na mga kapatid, pero masuwayin. Masuwayin. So ang problema naman natin dito, yung kanyang, yung una, ang problema sa kanya, yung kanyang, kaayusan. Yung isa, problema, yung kanyang kakayanan. Ang problema naman dito, kaisipan. May naisip siyang tama para sa kanyang sarili. Susundin niya yung kanyang sarili. Ang problema nito, kaisipan. Dapat itama ang takbo ng pag-iisip. And then, so sila Apostol Juan, may mga kasamahan, sabi niya, din sa 2:19, na noong una kasama nila, pero dumating yung time na sila ay nagsialis. Kaya dito, sa binasa natin, may mga kapatid na mukhang, ano ba to, ligtas ba to o hindi? Ang totoo, ligtas. Pero una, iaayos mo pa ang buhay. Pangalawa, aantayin mong lumago. Pangatlo, iaayos mo ang takbo ng isip. Kaya ganun ang buhay pa, pero tiyagain mo lang, lalago din po yan. Parang tayo rin. Ngayon, iba naman itong sinasabi nila Apostol Juan na may mga kasamahan na inaakala nilang tunay na kasamahan. Akala nila kasamahan, parang si Judas ba? Just imagine, si Judas, para mapagtiwalaan ka ng pera, ng offering ng mga tao, abay kinakailangan, kinakikitaan ka na ikaw ay katiwa-tiwala. Marunong ka sa pera, marunong kang magbilang, marunong kang mag-budget, marunong kang umassist pagtungkol sa pera. Si Judas, pinagtiwalaan na ba sino mag-aakala sa mga alagad? Pinagtiwalaan ng Panginoon, pero hindi pala kaisa. Pero alam na ng Panginoon. Ngayon, ano ang dahilan, ang tanong natin, ano ang dahilan at nagsialis ang mga dating kasamahan ayon kay Apostol Juan? Sabi, sila'y nagsialis sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sila'y nagsilabas sa atin upang mahayag na sila ay hindi sa atin. Ngayon, ano bang dahilan ng mga taong nagsisialis sa pananampalataya? Titingnan natin. Look at verse 20. 1 John chapter 2, verse 20. Diba? Dito sa 19, 20. Sabi rito, but ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Unction. The word unction means anointing. Ibig sabihin ng anointing, ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo, ang nagiging tagapagturo mo. Pinahirang ka ng langis, hinirang ka niya para maunawaan mo ang salita ng Diyos. We have an unction. Kaya nalaman natin ng katotohanan dahil meron tayong unction or anointing. Siguro, tingnan natin itong 1 Corinthians 1:21. Actually, 1 Corinthians chapter 2, meron din. But let us look for 1 Corinthians 1:21. Sabi rito, for after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. So ito yung unction na pinag-uusapan.
Kung pag-uusapan ay wisdom ng tao, hindi nila maunawaan yung karunungan ng Diyos. Pero naunawaan to sa pamagitan ng pagpapahayag, pagbibigay liwanag ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi rito, anong dahilan na nagsalis ang mga dating kasamahan ayon kay Apostol Juan? Wala silang Espiritu ng Diyos na nananahan at wala silang Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa kanila o nagpapaunawa ng katotohanan. Ay aalis nga. Bakit? Hindi po niya matatagalan yung aral, hindi niya sasang-ayunan yung aral ng salita ng Diyos. Sapagkat ganun po ang mga tao, ayaw sasawayin sa kanilang mali. Amawa. Ituro mo, huwag luluhod sa mga larawang inanyuan. Nakalagay naman sa Bible. Huwag kang gagawa. Huwag kang magkakaroon. Huwag kang yuyukod. Huwag kang maglilingkod. Pababasa mo sa Bible. Kahit makita ng mga taong lumuluhod, tumatawag sa mga santo at mga santa, kahit makita yan, pag hindi niya naintindihan yung katotohanan yon, kakalabanin niya yung sinasabi mo. Kahit nababasa niya sa Bible. Para yung nakausap ko noon, tinanong ako, sabi sa akin, ano ho ang pagkakilala niyo kay Jesus at saka sa Ama? Sabi ko, ang pagkakilala ko, pantay, ang Ama at saka ang Anak. Basahin natin sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 8. Di binasa nilang dalawa. Pagkabasa, nagbulungan pa. Sabi nung isa, pantay. Nakita ko yung buka ng bibig. Sabi ko, ano nabasa ninyo sa Bible? Yung Ama ba, tsaka yung Anak, pantay o hindi? Sabi nila, pantay. Anong paniwala nyo yung dalawa? Pantay ba o hindi? Ay, hindi. Teka muna, ano nabasa nyo sa Bible? Ay, pantay. Anong paniwala ninyo yung dalawa? Ay, hindi. Sinong gusto nyo paniwalaan ko? Yung nakalagay sa Bible o kayong dalawa? Nagalit, napikon. Tingnan nyo, may mga tao po, sila na nagbasa, sila pa nag-interpreta, pantay. Ibig sabihin parehong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak. Palibasa, ang turo sa kanila, hindi yon, hindi nila makita. Yun yung sinasabing unction. So mga kapatid, kung maintindihan natin ang katotohanan, hindi dahil mas matalino tayo sa iba. Kung bakit naintindihan ninyo, huwag natin sasabing, pambihira ka, simple-simple, hindi naintindihan. Ako nga, paliwanag sa akin, naintindihan ko kaagad. Ito, 3 linggo nang pinapaliwanag, hindi pa rin maintindihan. Ano ba to? B.O.B.O.? Hindi po. Kasi ang pagkaunawa ng mga espiritual ng langit, bagay ng langit, hindi po nakukuha sa pamagitan ng human IQ. Hindi po human intellect. By revelation. Kaya humble tayo. Dapat tayo magpakumbaba dahil kaya lang natin naliwanagan, unction from the Holy Spirit. Mga kapatid? Wala sila noon. Kaya nagsialis. Hindi nila kasundo yung katotohanan. Verse 21. Verse 21. I have not written unto you because you know not the truth. Hindi naman ako sumulat sa inyo, sabi niya sa mga mananampalataya, dahil hindi nyo alam ang katotohanan. But because you know it, and that no lie is of the truth. Pero itong mga taong ito, yung katotohanan, kaya sila nagsilabas, hindi nila matanggap yung katotohanan. Di ba kahit sa counseling, may mga magpapakounsel sa inyo, hihingi ng payo, pero nila, pagka yung nadinig na payo mo, hindi katulad ng gusto nilang madinig, wala din. Okay lang sana kung talaga mayroon bang ibang matibay na ebidensya, bakit? Pero kung nahahanap lang ng kaya nahingi ng nalapit sa inyo o sa akin, para lang humanap ng kakampi, ay mali. Dapat ang hinahanap natin, katotohanan. Ayun po tayo. So hindi nila, wala silang espiritong nananahan, walang espiritong nagtuturo o nagpapaunawa, at sila mismo hindi nila tanggap yung tamang aral. Verse 22. Bakit sila naghiwalay? Humiwalay sila, lumabas sila. Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist. That denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same had not the Father. But he that acknowledgeth the Son had the Father also. Yun na makikita natin. Hindi niya tanggap ang aral patungkol kay Jesus. Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you,
ye also shall continue in the Son and in the Father. Hindi nila tanggap yung aral patungkol kay Jesus na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at nahayag sa laman. Hindi sila kapatid na lumalakad sa laman, kundi mamukhang kapatid. Hindi sila yung mga Kristiyano na lumalakad lang sa laman, kaya ganon. Ang sinasabi ni John, sila ay mga inakala nating kapatid natin. Yung pala, sa katotohanan, hindi pala sila totoong kapatid. Kaya yung kanilang pagkahiwalay, pagpapakita lang, pagkakahayag lang, para lang mabunyag, mahayag, mapagkilala natin, na ito palang mga taong ito ay hindi talaga natin kapatid. Kaya pala nagsialis. Hindi lang nagsialis na lumipat ang simbahan. Nagsialis dahil nga, una, walang liwanag ng katotohanan. Walang espiritong nananahan. Hindi nila tanggap si Kristo na katulad ng sinasabi ng Biblia. Hindi sila naninindigan sa aral ng salita ng Diyos. Kaya sila nagsilabas. Hindi dahil nawala ang kaligtasan. Talagang ito'y mga hindi ligtas. Kaya kung kayo ay ligtas, kaya tayo nakakapanatili dahil nung espiritong tinanggap natin at liwanag na ating natanggap. Ang kaligtasan, hindi natin gagawin. Kaya maliwanag na maliwanag. Sabi ng iba, binasa mo sa akin kanina, ano ang gagawin ko para maligtas? Di may gagawin pala. Bakit nyo sinasabi na ang kaligtasan walang gagawin? Ang liwaliwanag, nagtanong yung bantay bilanggo, ano ang aking gagawin? Ang isinagot nila, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Di may gagawin pala. Bakit nyo sinasabing walang gagawin? May gagawin nga. Ay liwanagin natin, ano bang sinasabi naming walang gagawin? Ano bang sinasabi ng Bible na walang gawa? Ibig sabihin, ang kaligtasan, hindi ikaw ang gagawa, wala kang gagawin dyan sa kaligtasan. Hindi ikaw ang mamamatay, hindi ikaw ang magbabayad, hindi ikaw ang magkakaroon ng perfect life, dahil hindi mo yan kaya, hindi pagagawa sa'yo. Kaya sa kaligtasan, yung makapagliligtas, wala kang gagawin dyan. Si Kristo ang gumawa niyan para sa kaligtasan natin. Ngayon, ang gagawin mo, hindi gawin yung ikaliligtas mo. Ang gagawin mo, sampalatayanan mo yung tagapagligtas kasi siya ang gumawa ng ating kaligtasan. Hindi ikaw ang gagawa. Amen? Kapag siya ang gumawa, kumpleto, sigurado, areglado, perpekto, walang hanggan yan, epektibo. Pag ikaw ang gagawa, kulang-kulang yan. Ang dami nang kulang sa buhay mo Kaligtasan pa na perpekto, paggagawa sa iyo. Hindi mo nga magagawa yan. Sarili mo nga, hindi mo makumpleto kaligtasan pang perpekto, kaya kailangan banal na dugo. May banal ka bang dugo? Hindi ka qualified Sa dugo mo pa lang, hindi ka na qualified. Kayabangan yung iniisip mo, kagaya ka nung nakalagay sa Mateo Kapitulo 18. Babayaran ko ang aking utang. Hindi naman niya kayang bayaran yon. Pero ang Diyos mabuti, kahit wala tayong pambayad, pinatatawad tayo. Amen? Yun po yun. Wala na ibabayad, magpakumbaba ka at patatawarin ka. Di ba dalawang pumasok sa templo, yung isa mabuting tao, taong simbahan, nasunod sa kautusan, pagharap sa Panginoon puro pasalamat. Panginoon, salamat po at ako hindi kagaya ng iba. Sabi niya, kinumpara yung sarili niya sa iba, sabi niya, at hindi ako kagaya ng iba. Tinignan yung nasa likod niya na makasalanan. Yun namang makasalanan na nasa likod, hindi naman siya tinitignan. Hindi naman nakatingin sa kanya Nakatingin lang sa Panginoon. Na ang sabi pa nga ng Bible, hindi makatingala, dinadago ka ng kanyang dibdib. Sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin isang makasalanan. Simpleng-simple. Tinignan lang niya yung sarili niyang marumi, na hindi karapat-dapat. Tinignan niya ang Panginoon na pwedeng mahabag sa kanya para siya mapatawad. Kaya sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin isang makasalanan. Sabi ng Bible, lumabas ng simbahan ng templo yung dalawa. Yung makasalanan yon, pinawalang sala sa kanyang kasalanan. Yung nagyayabang, hindi. Hahatulan yun ng kamatayan. Kaya ang kaligtasan, hindi tayo gagawa. Ginawa na ni Jesus, kaya nga siya tagapagligtas. Amen? Hindi tayo ang gagawa. So, mga kapatid, may mga kapatid na pwedeng may mga kapatid o mga Kristiyano na nagwawala, pero ang kaligtasan hindi nawawala. Pwedeng ang isang Kristiyano, ang buhay ay magwala. Pero
ang kaligtasan hindi mawawala. Hindi niya kayang iwala yan. Kasi hindi naman siya nag-iingat niyan. Wala naman sa kamay mo ang kaligtasan. Ang kaligtasan nasa kamay ni Kristo at nasa kamay ng Ama. Wala sa kamay ng tao. Amen. So, another. So, sabi niya, 1 chapter 2, 18 and 19. Sabi niya rito, little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come. Even now, are there many Antichrists? Iba yung the Antichrist. Iba itong with S, marami. Whereby we know that it is the last time. Kaya sabi sa 19, so inuna, marami daw pong laban kay Kristo. Laban kay Kristo. Marami daw. Sabi sa 19, they went out from us. Yung mga laban kay Kristo, yung mga ayaw tanggapin na siya ang Mesiyas, na siya na ang huling hain, siya na ang tagapagligtas na kumpleto. Hindi nila matanggapin, nilalabanan nila ang doktrina ng si Kristo, yung Diyos na nagkatawang tao. So, they went out from us. Yun ang dahilan. Hindi dahil nag-iba lang ng church, hindi dahil nag-iba lang ng tirahan. Meron silang aral patungkol kay Jesus na hindi nila tinatanggap, kaya sila'y lumabas. They went out from us, but they were not of us. Hindi talaga sila sa atin. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Walang alinlangan na sila'y magpapatuloy. Yun ang sabi ni John. Kung talagang sila'y ligtas, walang alinlangan, magpapatuloy yan sa aral na ating pinangahawakan. Makakaisa natin yan sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin sa isang lugar, maaring sila nasa ibang bayan, nasa ibang probinsya, pero ang pananampalataya natin, iisa tayo yung pinangahawakan. Pero dahil ito, kakaibang pinangahawakan nila. Kaya sila lumabas. Sabi ni Apostol Juan, kung talagang ito ay mga nananangan at nakaunawa ng katotohanan, walang alinlangan, magpapatuloy ito sa atin. But, sabi rito, but they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Kaya ibang aral ang kanilang daladala. Yun ang nakita natin. Kaya sila lumabas, ibang aral ang kanilang daladala. Pangalawa, verse 25. Look at verse 25. Bakit naman sila nasa loob ng iglesia? Bakit sila pumasok sa loob ng simbahan at nakisama sa mga mananampalataya? Bakit? Tignan niyo pong verse 25. Tagalog, kapatid. Tignan natin sa Tagalog. Verse 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ngayon, bakit itong mga taong ito narito, hindi pala natin kaisa? Hindi pala kapatid, hindi pa talaga tunay na ligtas. Ano bang dahilan? 26, ito pong sabi. These things have I written unto you concerning, isinulat ko sa inyo ang mga bagay nito tungkol sa mga may ibig na, ayun pala ang dahilan. Kaya para sila pumapasok sa simbahan na pinangungunahan ng mga apostol nung panahong yon, pumapasok din sila at nagkukunwaring mga kapatid sapagkat ibig na magligaw sa inyo. They want to seduce you. Naalala niyo si Satanas? Nandun din sa halamanan ng Eden, nakisama din sa unang mag-asawa na mga lingkod ng Diyos, si Adan at si Eva, andun din si Satanas, nakisalamuha sa kanila. Pero meron siyang pang-akit, meron siyang maling aral na dala-dala at iniisa-isa niya aralan. At ang kinuha niya, unang-una yung mahina, si Eva. Inaralan ni Satanas. Ganun ang style pa rin. Kaya kahit mga simbahan, pinapasok ng mga taong ito at nagkukunwaring mga anak ng Diyos, at anong sabi dito? May ibig na magligaw sa inyo. Sa English, concerning them that seduce you. Aakitin kayo sa ibang aral para kayo iligaw. At hindi nyo tanggapin ang katotohanan patungkol kay Kristo. Kaya nung hindi sila magkuwagi, nagsilabas. 1 John chapter 4, verse 1. 1 John chapter 4. Kaya mahalagang alam natin ang Bible sapagkat ito ang panuri natin sa lahat
na mag-a-approach sa atin. Pag hindi sila pumasa sa aral ng salita ng Diyos, kahit yan ay bumubuhay ng patay, hindi yan sa Diyos. Okay? 1 John chapter 4, verse 1. Bakit sila nagsilabas? 1 John 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami nagsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. So ibang espiritu ang gumagawa sa kanila. Kaya sila nagsilabas. Hindi sila makatagal doon dahil hindi masunod yung espiritu. Ibang espiritu ang sumasa kanila. Talatang 2. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang bawat tagapagturo na nagsasabing si Kristo ay nagkatawang tao ay sa Diyos. Ang bawat espiritu na hindi pinapahayag si Jesus, ibig sabihin yung espiritong gumagawa sa mga bulaang tagapagturo. Kaya ang bawat espiritong hindi pinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong naririnig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Kaya kung talagang ligtas, mananatiling tanga nila ang paniniwala tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na siya'y Diyos na nagkatawang tao. May aral na tama. Dahil mali ang aral, nagsilabas. Another reason, Hebrews chapter 10 verse 14, sabi rito, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Pinasakdal magpakailanman. Sa pamamagitan ng isang paghahandog. Si Kristo yun. Itong mga pumunta sa mga Hebreo, nagtuturo sila ng kautusan na kinakailangang ipagpatuloy yung paghahandog ng mga tupa, ng mga baka, ng mga hayop. So ibig sabihin, kung ba't sila nagsilabas sa mga Kristiyano, wala na yung gusto nilang paghahandog. Ibang handog ang gusto nila. Hindi sila kontento, hindi sila satisfied, hindi sila believe sa isang paghahandog ng katawan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi sila believe doon. Kaya gusto nilang balikan yung Old Testament times. Kaya sabi ng Bible, kung saan may kapatawaran ng mga ito, wala nang paghahandog patungkol pa sa mga kasalanan. Kung napatawad na sa kasalanan, hindi na kinakailangan ng panibagong handog o hain. Sapat na yung minsang inihain ni Kristo. Bakit sila nagsilabas? Hebrews 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Matapos mong marinig, natanggap mo na, na-receive mo na, nadinig mo na yung aral ng katotohanan na si Kristo na ang last sacrifice. Kung matapos mong madinig yan at matanggap mo na siya na ang huling ayin, pero sinasadya mo pa rin ang pagkakasala. Anong kasalanan ba yung sinasadya? Kusabang mag-iinom, kusang magsusugal. Ano bang partikular na kasalanan pinag-uusapan? Sinasadya mo ang pagkakasala. Ito ang sabi ng Bible. Talatang 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo? Verse 29. Ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring hindi banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umaalipusta sa espiritu ng biyaya. Ang tinutukoy palang kasalanan na kusang sinasadya, alam na nilang si Kristo na ang huling hain. Kusa nilang sinasadya na ibang handog ang kanilang ihain at tanggihan yung handog ni Kristo. Tanggihan na yun ang makapagliligtas. Kaya ang sabi rito, ihahatol na nauukol doon sa yumurak, inapak-apakan lang nila, baliwala lang nila, yung handog ni Kristo. So ito po, mga talagang taong mga hindi ligtas, hindi nawala ang kaligtasan dahil niyuyura kanilang kusa ang anak ng Diyos. Yung mga taong ligtas, talatang 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya kay Jesus sa ikaliligtas ng kaluluwa.
Ito, may mga ilan sa kanila na bumabalik sa Old Testament way of sacrifice. Kusa nilang binabalikan. Gayong nalaman na nila, wala nang haing natitira, si Kristo na ang huling hain. Kusa nilang niyuyurakan ng anak ng Diyos. Kaya sabi ng Apostol Pablo, sabi ng author nito, ngunit tayo, yung mga talagang hindi ligtas, yung mga talagang ligtas, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik. Pag bumalik ka sa maling paraan ng paghahain, mapapahama ka na. Tinatanggihan mo at niyuyurakan mo na ang anak ng Diyos. Kaya hindi tayo doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kung ganun, hindi pala ito mga ligtas. Kahit noong pa, kasama na itong mga taong to. Jude chapter 1, verses 4 to 19. Bilisan ko na po. For there are certain men crept in unawares, who before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. They deny the Lord Jesus Christ. They deny Him as God. Nakikita po natin yan. Then, verse 19. Sino itong mga taong ito? This be they who separate themselves. Sila yung mga nagsisihiwalay. Sila yung mga lumalabas. Sensual, makalaman. Having not the Spirit. Mga walang Espiritu talaga ito. Mga unsaved. Kaya ang kaligtasan hindi nawawala. Itong mga ganitong tao, mga talagang hindi ligtas. Kaya again, may mga Kristiyano na kulang ang kakayanan. Kulang ang kaalaman. May kulang lang sa kanila, kulang sa kaayusan. Pero ligtas, hindi nawawala ang kaligtasan kahit wala sa ayos ang buhay, nagkakamali, padapa-dapa dahil bata pa sa pananampalataya, pamali-mali, kulang sa kaalaman, kaya pamali-mali, lalago din yan. Pero pag tinanong mo ang paraan ng kaligtasan, maliwanag sa kanila. Yan ang totoong mga ligtas. Hindi sila perpekto, pero sila'y natututo. Amen? Hindi sila perpekto, pero hindi na sila kagaya ng dati. Yan. So, ito pong mga taong ito, mga wala palang Espiritu ng Diyos, yung mga nagsilabas, yung mga nagsialis, mali pala ang kanilang doktrina. Walang Espiritu, mali ang aral na pinangahawakan, mali ang kanilang pamumuhay. Nagpahayag lamang na sila nga ay mga talagang hindi ligtas. Kaya huwag kayong magtaka, kung may mga nagsasabing sila'y Kristiyano at sila'y lumabas sa pananampalataya at nagsasabing, dati akong Baptist, ngayon ako ay nasa dating daan. Dati akong Baptist, ngayon ako ay nag-iglesia ni Kristo. Dati akong pastor ng Baptist, ngayon ako ay mangangaral na ng ganitong sekta. Wag po kayong magtaka. Dahil meron po talagang ganyan sa Bible. Dahil ang tunay na ligtas, hindi po babago ng aral. Maliwanag po sa kanila ang aral ng kaligtasan. Amen? Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sa kaligtasan na napakaliwanag, napakamapalad po namin. Pero wala kaming may pagmamalaki dahil naunawaan namin. Sapagkat kaya lamang namin naunawaan, ipinahahayag. Binibigyang linaw ng Espiritu ng Diyos sa aming puso at kaluluwa. Kinahabagan kami. Kaya wala kaming maipagmamalaki. Lahat ng taong nanampalataya, kaya namin naintindihan, pero hindi naintindihan ng iba. Binuksan ng Diyos ang aming unawa. Marahil may nakita siya sa aming puso, hindi ko alam. Pero dahil ng kanyang habag at kabutihan, ibig niyang maunawaan ng mga tao at ang tao ay magsisi. Salamat po kami yung kinahabagan. Kaya ang aming pong dalangin, enjoy namin ang aming pagkaligtas. Pamuhay namin ang pagkaligtas. Magtapat kami sa paglilingkod. Umasa kami sa lagi mong tulong at biyaya. At hintayin namin ang iyong pagbabalik. At huwag kaming padaya sa anumang daya ng dyablo sa kanino man. Hinihiling namin ang pagpapala mo sa amin sa bawat isa. Salamat po sa kaligtasang magpakailan-kailan pa man at hindi namin kayang iwala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen. 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 Tayo po tumayong lahat at tayo po umawit. Awitin po natin, saved, saved.
Save. Tayo po ay naligtas, past tense, save. Sabi nga ng Bible, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas, save. Awitin natin 2 stanza lang, ha? I found a friend who is all to me. He is all. He can provide everything that we need. Yun po ang ibig sabihin. Pati ang ating salvation, He is all. And He is our friend. Everyone sing with us. I found a friend who is all to me. His love is ever true. Yes, walang katulad. I long to tell how He lifted me and what His grace can do for me. Saved by I'm saved. Amen. I'm saved. Saved in your life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved. One more time. He saves me From every sin. every Amen. Take yours, Past, mine, present, and future. each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His power divine. Saved in your life sublime. I'm saved. Now is sweet and my joy is complete, for I'm saved. Lahat ng save, say amen. Wow, amen. Tayo po magtipon po ng ating mga kaloob. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tingnan natin, Brother Ginto, please. Hali po kayo, pasalamatan natin ang ating mga kaloob. Ipag-pray ang ating mga kapatid. Maging mga nasa online. Salamat sa inyo sa pagsama sa amin. Magkakasama tayo ngayon sa panambahan. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos sa langit, pinupuri po namin kayo, pinasalamatan sa kaligtasan na yung pinagkaloob sa amin. Kaligtasan na di nawawala. Salamat po sa inyo sa katotohanan ito at patuloy pong binabago ang aming buhay. Pinalalago po kami sa aming pananampalataya sa mga aral na aming naririnig sa oras ng mga pananambahan tulad po nito. Purihin po ng maraming ang dakilang pangalan. Salamat po sa inyo. Salamat po sa iyong pagkapala sa bawat isa, sa bawat mananampalataya, mga member po ng iglesyang ito, na kasama po namin sa live streaming. Ipag-pray po namin sila na basbasan niyo po sila at pagpalain po. Tulad po namin andirito po sa simbahan. I-bless po kami lahat, Panginoon. At lahat po ng mga nanonood sa amin sa live streaming, i-bless mo po sila, Panginoon. Patuloy po pagpalain ng kanilang buhay. Ilayo mo po sila saan man sa kuna. Ilayo mo po sila saan man sakit. Pagpalain po ang kanilang buhay. Patuloy ka pong magligtas ng iyong sa mga makasalanan ng Panginoon. Ligtas mo po sila, pagpalain po ang kanilang buhay. Salamat po ng maraming, Panginoon, sa aming gagawin ngayong pagkakaloob. Bless mo po ang lahat ng kaloob ito, Panginoon, ay malayo pa ang marating upang maraming kaluluwa ang madala po sa iyong paanan. Purihin po kayo. Salamat po ng marami sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. For everything, walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way, trusting in His word every day, looking for the moon, watch and pray, keep walking looking, watching, praying every day. Tayo po'y lumayan lahat. Awitin po natin, if we follow Jesus,
He will live. Everyone. If we follow Jesus, He will live. He will then supply our every need. Amen. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Keep Lord. walking with the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Walking, trusting all the way. Walking, watching, praying every day. Let us pray, let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Inaalala namin, Panginoon, na Ikaw ang naghahari, hindi namin dapat kalimutan. You hold everything in your hand. You are still on your throne and you are in control. Kaya kami po sa iyo nagtitiwala, wala kaming dapat ikabagabag. May layunin ka sa bawat pangyayari at anumang pahintulutan mo na nangyari sa aming buhay ay upang kami lalong ilapit sa iyo. Upang kami tumingin na hindi namin kaya lahat ang mga bagay. Hindi kaya ng pera, hindi kaya ng lakas ng tao, ng karunungan ng tao. Kailangan namin ng Diyos. Kaya ikaw na po manguna sa amin. Bless niyo po ang bawat isa. At mga may karamdaman po na aming mga kapatid, ikaw na po magpagaling po sa kanila. Mga kababayan namin may karamdaman, sagapin niyo po. Umaasa kami na ang inyong kabutihan ay sagana sa lahat ng iyong nilikha. I-bless niyo po ang pag-uwi po ng bawat isa amin, ingatan kami parot parito sa araw-araw. Ihatid po kami this coming Sunday, sa amin pong anniversary Sunday. At ikaw na po magpala sa aming mga kaibigan, mga bisita, panauhin, mga kapatiran. Sa lahat ng ito, ikaw po ang matanyag. Dalangin namin ang lahat. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Lahat ng save, lalo kayong maging panatag because hindi niya tayo pababayaan. Amen. Ingat po lagi ang bawat isa.